Bagong low pressure area na C91W na namataan sa silangan ng bansa sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung magiging kilos nito, ating tatalakayin. Kanluran ng Hilagang Luzon, patuloy pa rin makakaranas sa mga pag-ulan dulot ng Southwest Monsoon. Pero nalalabi, kasama na ang bahagi ng Metro Manila at Southern Luzon, unti-unti nang numinipis ang daloy ng habagat. Sa lalabi naman ng bansa, magiging katamtaman, humid at maaraw na ang magiging panahon. Pero asahan ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkilat at pagkulog, dulot pa rin ng mga ilang surface trap na namamataan. At autumn equinox, magsisimula na mamayang gabi. Hello, magandang tanghali mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Linggo, September 22, 2024. Ang oras sa ating voice ngayong tanghali ay alas 12:10 na ng tanghali. Well, since walang masyadong ganap, kaya medyo tanghali na tayo nakapag-report. Pero mag-update tayo sa mga ibang weather systems natin, lalo na unti-unting lumalayo na ang daloy ng malawakang habagat dito sa atin sa bansa, especially sa bahagi nga po ng Northern Luzon. Bakit? Atin yung tatalakayin may konti. Sa ngayon ay obserbahan natin yung lightning detection system natin. Kasi sa amin sa Caloocan ay as of 10:08 p.m. ngayong tanghali, nasa total of, kung bibilangin natin, nasa 3 lightning strikes na po. Kalamitan din sa may bahagi ng Isabela at Aurora region. So ingat po sa mga pagkulog at pagkidlat dyan. At makakaranas pa rin kayo ng mga associated at mga consecutive na mga kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkidlat at pagkulog dahil pa rin sa habagat. Despite na magkakaroon kayo ng mga ilang malumanay na panahon, medyo magiging gloomy kayo, minsan biglang kukulimlim, then biglang bubuhos. So gaya kahapon sa Metro Manila ay mararanasan nyo rin yan. Ganon din na makikita natin sa Doppler radar imagery ay konti na lamang ang water vapor accumulation sa bahagi ng Metro Manila at ilang bahagi ng Northern Luzon. Pero hindi pa rin mawawala ang forecast na magkakaroon tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkilat at pagkulog. So take note yan mga folks. At nakataas nga po ang thunderstorm advisory sa bahagi ito ng Quezon, Tarlac at bandang Bulacan. Hanggang Rizal naman sa Laguna at Nueva Ecija, so parting Central Zone. Kasama na ang kakatimugang bahagi ng NCR dyan sa may bandang Batangas within 2-hour period. So expected pa rin ang pag-ingat just in case magkaroon ng biglaang buhos ng ulan para sa mga biglaang occasional showers ngayong hapon. Sa lowest temperature na itala na kay weather station, kanina 5:01 AM, nakapagtala kami ng lowest of 25.1 degrees Celsius. Kahapon, almost stationary lamang ang pinakamataas na namin na air temperature na nasa 30.1 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 1:02 p.m. Meaning, mababa pa rin ang aming heat index. Nasa 38.3 degrees Celsius lamang ang init pandaman namin kahapon. Despite ng current conditions natin, overcast and gloomy pa rin, haze at mostly cloudy, pero wala kaming naranasan sa ngayon ng mga pag-ulan mula kaninang madaling araw. Pero sa P16 in past 24 hours, ang katarma naman sa bahagi ng Eastern Visayas na nakapagtala ng pinakamataas na 34.6 degrees Celsius na mainit ang air temperature sa kanila. Sa lowest temperature sa Baguio City, bahagyang bumaba ng konti at 16.8 degrees Celsius. Pinaka-lowest na ito sa bansa so far. At sa Inulan naman ang Basco, Batanes, ay nakaranas sila ng pag-ulan na umabot ng 50 mm na mga occasional rain showers since kahapon. Dito sa amin sa Caloocan, drizzle rains lamang, lumabot ng total of 3.3 mm lamang ang naging pag-ulan namin since kahapon. So sa loob ng isang linggo, nakaka 108.3 mm na total rainfall kami. So sa buong September, 523.2 total ang aming rainfall accumulation. So at least difference from average for the month of September, nanatiling nasa 104 o to be exact 104.8 mm na lamang ang natitira. So tingnan natin kung maabutan pa yan sa mga susunod na araw o bago matapos ang September. So at least ay above normal din kahit paano ang
total rainfall namin for the month of September. Hindi nga lang mabot pa sa pinaka-average na 628 millimeters. Sa ating outside humidity, medyo katamtaman tayo at 74% at bumaba ito ng 5% since last hour. So, nararamdaman natin na bumabalik na naman ang magiging humid na panahon natin sa Metro Manila, pagmat medyo haze at gloomy pa rin tayo ha. At ang ating atmospheric pressure dito sa Metro Manila ay nasa 1,010 hectopascals and steady ito since last hour. Sa high tide and low tide status, so far, pa-high tide pa lamang tayo. So, critically, may 2 hours and 2 minutes pa to maximum high tide o 2:12 p.m. Tingnan naman natin kung aabot o lalagpas ito ng 1 meter, just in case. Nagkahapon, mga 0.7 lang yata, 0.8. Yung high tide natin, mukhang katamtaman lamang ang taas. Aabot lamang ng 0.6 meters ang taas dito. So, hindi gano'ng kalalim ang magiging high tide natin ngayon. So, just in case mga inuulan sa inyo, at least hindi gano'n kalala ang magiging pagtaas ng baha. Dahil hindi naman sobrang taas ang magiging high tide natin. So, walang masyadong problema. Pero syempre, ingat pa rin kung sakaling nakakaranas kayo ng heavy rain showers. Nasa moderate ang ating air quality at 88 index or air concentration of 29.48 micrograms per cubic meter in particulate matter 2.5. So, magmas po tayo sa mga sensitibong mga baga, lalo na sa mga bumibiyahe ngayong linggo o mga nagsisimba. Bagamat katamtaman at hindi masyado maalinsangan sa ngayon dito sa Metro Manila, so magdala pa rin kayo ng pananggalang sa medyo makakaranas na ng mga ilang pagsilaw ng liwanag ng araw kahit na medyo gloomy tayo at overcast. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:45 p.m. Ito na yung magiging huling sunrise ng haring araw ngayong season ng summer solstice. At oras naman ang paglubog nito, which is magiging huling paglubog ng araw mamaya naman for summer solstice sa atin sa Pilipinas, mamayang 5:52 p.m. Kasi may nagpo-post autumn equinox na raw sa atin. Normally, hindi pa po. Dahil gabi pa po magsisimula ang pinaka-autumn equinox Sa atin namang buwan na sisikat at which is nasa waning gibos at 79% ang illuminated o liwanag ng buwan, sisikat ito mamayang gabi at 9:11 p.m. at lulubog naman ito mamayang kinabukasan na po ng madaling araw at kinabukasan ng umaga rather ng 9:36 a.m. Sa mga gusto makakita pa rin ng annular solar eclipse, may mga 11 days na lamang po para sa gusto makakita. Usually sa may bandang South America ang most na makakakita nito. Yan. Kung may mga Pilipino tayo dyan sa may bandang South America ay maaring makitaan nyo po yung pinaka-annular solar niyan. Tatamaan po yung pinaka-focus niyan dito sa kung ititingnan natin yung actual na magiging apektado o makikita yung pinaka-focus niya ay sa may bandang Southern Argentina at Southern Chile, dito sa may South America. So medyo makikitaan po yung annular solar eclipse. 11 days na lamang po. So kung may mga Pinoy po tayo dyan, magandang pagkakataon pong matanaw nyo yan mga folks. At para sa pinaka-detalye, para sa ating autumn equinox, yan, para lang sa paglilinaw at context magaganap pa po ang panimula ng autumn equinox mamayang 8:44 p.m. pa po. So, yung ngayong umaga, ito na po yung huling umaga at maghapon para sa summer solstice So, sa pagpapasok ng autumn equinox mamayang gabi, yan na rin ang pagsisimula ng transition ng habagat to amihan season. Yan na po magsisimula. And then by October, second week na October o third week na October, inaasahan magtatapos po ang onset ng habagat season. So, kay Pag-asa kasi, base sa aking analysis, ay within 7 days or after 7 days ng exact ng ating seasonal equinoxes o solstices. So, example, mamayang gabi, 8:44 p.m. ay meron tayong at least 7 days 7 days, then after 7 days ang pinaka-transitional. Pero by October po, mga around 18 to 22
o to 23. Yan, between ng October 18 o 17 to October 22, 2024, next month, ang inaasahang onset o pagtatapos na po ng onset ng habagat season. So, ganun po mangyayari yan mga folks ha. At naka-indicate naman ang para sa kaalaman ng lahat, yung pinaka-official transition ng anumang climate natin per season. Nagtatapos yan mga 6 to 7 days before or after ng exact equinox and solstice dates. So, probably ganun po. At since hindi naman tayo nakaposisyon sa exact northern hemisphere and southern hemisphere, kaya medyo mamamagitan po ang pagtatapos ng seasonal change natin, lalo na sa transitional ng habagat to amihan season o any seasons natin sa Pilipinas. So medyo alanganin, kaya mga second week of October next month o third ng October, inasang magtatapos po ang onset ng ating habagat season. Dahil medyo may nakita na tayo sa may bandang hilaga ng bandang Mongolia, medyo may bumababa na rin po kasi kahit papano ng mga malalamig na cold breeze dyan. So, medyo nagpapakita na siya o nagpaparamdam na po yung hanging amihan dyan sa may bandang Mongolia o Siberian Peninsula. Dumadaloy na po siya pa eastern. Yan, pa east. Then, pagdating dito sa may bandang baybayin nga po ng bandang China or northeastern China border, lalabas po yung daloy ng malamig na hangin and then dyan na po pagkakaroon ng pagkilos pa northwest o north, magiging pag northwest yan, bandang northwesterlies o yun, ganyan, o northeasterlies ang magiging daloy ng cold breeze na yan sa mga susunod po na mga araw at linggo. So, yun po, at magiging huling moonrise and moonset na po natin ngayong summer solstice ha. So, sa mga nagpapakalat na summer, autumn equinox na po, hindi pa po, mamayang gabi pa po ng exact of 8:44 p.m. po yan. Yan ay base sa exact coordinates namin sa Caloocan, yung pinaka-coordinate yan. Kasi yung calculation na yan, magbabase po yan sa ating current actual location using latitudes and longitudes. Since sa amin sa Caloocan City naman, ay makikita ninyo dito, naka-located yan ng 14.6 north and 120.98 west. Diyan po nababatay ang calculation kung anong oras ang magiging exact ng magiging autumn equinox natin. So mamayang gabi pa po, 8:44 p.m. pa po ang magiging autumn equinox natin sa oras sa Pilipinas. So ganun po yung pinaka legit o pinaka-official na magiging transition niyan. And so far, yun lamang magiging inasa natin ng autumn equinox or magiging start of fall. Most of northern hemisphere naman mararamdaman yan yung fall season nila. Dito sa Pilipinas ay tagbagyo naman sa atin. So madalas po maghahalo po ang development ng mga tropical cyclones at mga high pressure areas sa northern hemisphere. So may mga nagtatanong, hihina na ba yung mga bagyo? Hindi po magbabase sa pagpapalit ng season ang development ng mga bagyo. Maaring magbago lamang ang mga direksyon nito dahil dadalas po magkakaroon ng mga high pressure systems dito sa bandang North Hemisphere. At medyo mas bababa na yung daloy ng mga high pressure area dyan, which is mga anticyclone madalas. So kapag kami mga mabubuong bagyo dito sa may bandang equator, most cases, kumikilos na yung bandang pakanluran na. At minsan, dumadaos-dos pa. So, ganun po ang magiging senaryo ng mga bagyo kapag during papasok na ang amihan season. So, sa ating local weather outlook para ngayong linggo, hanggang bukas po ng Lunes, asahan pa rin ang maulap na panahon na may mga kalat-kalat na pag-ulan at may mga localized thunderstorms. Chances ng pag-ulan, 94% ngayong araw. At bukas ng Lunes, inasahan ay medyo mababa ang tsansa ng pag-ulan sa atin daw at 19 to 20% ang tsansa ng ulan sa atin. So, despite na medyo magiging maaraw tayo lalo bukas ng Monday, ay expected pa rin na mas partly cloudy ang ating maghapon pa rin. So, medyo gloomy pa rin ha. Highest and lowest temperature expected, 31 to 33 degrees Celsius and lowest temperature expected, 24 to 25 degrees Celsius. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita sa pinaka-infrared true color. Makikita natin yung wave ng habagat. Halos dito na lamang sa pinaka-extreme northwestern Luzon na lamang ang mas nararamdaman ang daloy ng habagat.
Medyo sumasabay nga po kasi sa active na tropical cyclone dito. Si dating Igme na medyo bumalandra pa dito kasi nga po nasasabayan siya ng high pressure area dito na may pagdaloy nga po ng medyo cold breeze. Kaya medyo umiwas po itong si dating bagyong Igme. Lumabas siyang ganon and then nag-recurve pa southwest yung galaw niya. So halos dumikit sa pinakakanto ng ating Philippine Area of Responsibility. Buti naman hindi siya tumungtong, halos very close lamang siya kaya hindi siya nag-re-enter hanggang sa nakatawid na nga po ito dito. So dahil po yung low pressure ay nandito na po sa may bandang southeastern China, ay yung hatak sa habagat medyo bumabalanda na rin sa kanya dito. Kaya ang tendency, yung most ng ating habagat, unti-unti na rin lumalayo dito sa bandang katimugan ng bansa. Kitang-kita nyo naman sa satellite imagery, medyo mas konti na lamang mga kaulapan sa bandang South Luzon, Visayas at Mindanao. May mga ilang remnants na lamang ng southwesterlies na lamang. So, yung mapapansin natin, ang asahan na magiging maulan pa rin ang makakaranas ngayong araw. At nitong hapon ay ang bahagi pati ng Batanes Group of Islands, ang buong Apari, Ilocos Norte, Ilocos hanggang La Union na po yan, kasama na ang Benguet at Pangasinan at kasabi na rin ang bahagi ng Zambales pa rin, Olongapo at ilang parte ng Central Luzon. Bagamat medyo gloomy na lamang dyan at kung titingnan natin sa infrared heavy rain potential, halos light to moderate na lamang ang kadalasan na mararamdaman sa extreme Northern Luzon. Heavy rain showers, medyo malayo na po sa may bandang northwest ng West Philippine Sea ang concentration ng heavy rain potential. Hindi masyado sa bandang extreme Luzon, so typically mga ilang light to moderate showers na lamang ang ating makikita. Kung magbabase natin sa Himawari 8 ay halos light to moderate lamang ang nararamdaman ng mga taga Batanes Group of Islands, bahagi ng Apari, Lasam, mababa ng ilang portions ng Tugigaraw, so Cordillera Administrative Region, medyo makakaranas ng mga ilang light to moderate showers na lamang hanggang sa ilang bahagi nga po ng La Union at Benguet area. Pero most of northwestern Luzon mula Lawag, Ilocos Norte, pababa na po ng hanggang Zambales, most of light to moderate showers lamang na medyo scattered na lamang at isolated ang halos mararamdaman. Sa silangang bahagi ng Northern Luzon mula Santa Ana, kasama na ang bandang Palanan, Isabela, Bagao, hanggang sa bahagi nga po ng Kawayan, hanggang Kasiguran, Aurora area, most of light to moderate showers lamang ang mararanasan ninyo dyan. Medyo kalat-kalat na lamang ito, at hindi masyadong nagtatagal. Medyo pabugsuan na lamang ng mga mahihinang pag-ulan. Ganon din sa bahagi ng Central Zone, mula sa bandang Nueva Ecija, pababa na yan ng bandang San Jose, ayan, kasama na ang bandang Cabanatuan, and the rest ng bahagi nga po ng Tarlac, Angeles, Pampanga, papasok na yun ng bandang Bulacan area. At mula naman sa bahagi ng Bulacan area, na makakaranas pa rin na medyo gloomy pa rin at mga ilang isolated na mga ilang light rain showers ang bahagi ng Bulacan, pababa na yan ng bandang San Jose del Monte, ayan, kasama na ang buong Santa Maria, may Kawayan, Bulacan, papasok ng Valenzuela, hanggang sa the rest ng NCR. May mga possible pa rin tayong mga karanas ng mga ilang scattered lamang ng mga light rain showers madalas. Maliit na lamang ang tsansa na mga ilang heavy rain showers ang probably. Siguro isolated na lamang po. Dulot pa rin ng mga ilang remnants ng southwesterlies. Pero generally, mula Metro Manila kasama na ang buong Calabarzon, Bicol Region, since inulan kahapon sa nagdiriwang sa may bandang Albay, kung yung nagkakamali, ng piyesta ng Pena Francia, ay tuloy pa rin ang kanilang programa since mga mahihinang pag-ulan lang naman ang naranasan nila since kahapon. At sa bahagi nga po ng Mimaropa, ganoon din, mga ilang light to moderate showers na lamang din ang medyo iira. So medyo numinipis ang bahagi nito ng Southern Luzon kasama ang Metro Manila sa mga dadaranasing mga pag-ulan. Most of light rain showers ang mas mararanasan. At kasama na ang buong bahagi nga po ng Southern Luzon, so hindi na natin isa-isahin. At ganoon din sa bahagi ng Visayas, despite may mga isolated rain showers na lamang ang medyo mararamdaman sa bahagi ng Tacloban, Ormoc, yan, at Baybay City. Pero panandalian na lamang ito na magiging maulap ang ating maghapon, pero magiging mararamdaman na natin ng bahagyang humid na panahon. So medyo maaraw na sa bahagi ng Eastern Samar region. So magdala po ng Pananggalang, pababa na ng Borongan at Gian Eastern Samar, katimugan ng Baybay City hanggang Maasin City sa may bandang Leyte pa rin. And the rest ng west portion sa Visayas at Central Visayas,
ay katamtaman na po, medyo fairly weather na po tayo dyan. Pagkaroon man ng mga pagulan, typically light rain showers lamang dyan sa bahagi ng Iloilo, Guimaras at Bacolod. So, mga mahihinat sandalian lamang ang maranasan. Pero mangunguna pa rin ang maaraw at moderate and fairly weather tayo dyan. Lalo na sa bahagi ng Cebu at Bohol. So, medyo mataas na ang inyong magiging temperatura. So, wag masyadong magpabilad sa araw. Sa Mindanao naman, ang bahagi ng silangan ng Northern Mindanao, mula sa Surigao del Norte, kasama na ang bahagi ng Caraga. Despite ng mga overcasting gloomy tayo dyan, may mga ilang isolated rain showers na may mga localized thunderstorms ang inaasahan pa rin na mararamdaman dyan sa Butuan, bababa ng Bayugan City. So almost ng areas ng Caraga area, pero mas madalas maulap na lamang. At sa may bahagi ng Malaybalay, Bukidnon hanggang Valencia, ilang 5 feet cloudy at mga ilang isolated light to moderate showers ang medyo mararanasan ninyo dyan. And the rest ng Davao Region, magiging katamtaman, pero mga ilang part dito musikaw di pa rin ang iiral sa inyo, lalo na sa katimugang bahagi ng Davao Region. So magdala pa rin kayo ng pananggalang just in case of isolated rain showers. May mga ilang light to moderate showers ang mararanasan sa bahagi nga po ng Sorsogon area mula Coronadal City. Damay na ilang bahagi nga po ng bandang Digos, pababa na yan ng bandang General Santos City. Kasama na rin ang bandang Glan at Sarangani na mas makakaranas sa mga ilang light to moderate and some heavy rain showers. So, ingat po't magdala ng pananggala. Pero the rest, hanggang Cotabato, Katamtaman, pati Muslicaw din ang iiral hanggang sa babahagi ng Maguindanao. So, most of isolated and scattered rain showers lamang ang medyo mararanasan sa inyo dyan. Pero mangunguna po ang medyo humid at katamtaman lagi ng panahon, kabilang na ang buong Zamboanga Peninsula. Maaraw po at mas maalinsangan na ang medyo mararamdaman sa inyo dyan. So, medyo fairly weather po tayo dyan sa bahagi ng Zamboanga Peninsula. So most of west portions ng Visayas at west portions ng Mindanao, typically mga fair and moderate tayo dyan hanggang sa bandang Central Cebu. Most of moderate and fairly weather po tayo dyan. So magkaroon man ng mga isolated rain showers, typically mga ilang sandalian lamang na light to moderate showers. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na bagong revised ko na computer generated tropical cyclone sector. Ito mas simplify ko na po kasi yung mga una nating tropical cyclone sector dashboard, kapag walang data na pumapasok, yung iba nakablanko lang. So medyo naging balakid yon sa webpage ko. So gumawa ko ng paraan para ma-minimize natin. At kung ano lamang yung active na may nadedetect na tropical cyclone sa Western Pacific, ay madedetect yun at doon lamang siya lilitaw. At ito, mas improve na po at mas mabilis na po yung updating niya dahil konti na lamang yung catching na kakailanganin. At dito, kung makikita nyo, may dalawang buttons dyan para naman ito sa may West Pacific. Ito yung puro West Pac na mga tropical cyclones. Ito yung mas malapit sa Pilipinas. Ito naman sa mga ibang active cyclones, worldwide na po ito. So, madedetect yung mga tropical cyclones sa ibang bansa, mapa-Atlantic man yan, o Eastern Pacific or bandang Indian Ocean. So lahat po yan makikita anumang tropical cyclones ang aktibo sa iba't ibang panig ng mundo. At sa atin naman malapit sa Pilipinas, ayan, i-click nyo lamang po ito at lilitaw na po kung ano yung aktibong bagyo malapit sa Pilipinas o sa bandang West Pacific Basin natin. So at least mas simplify na po, hindi kagaya ng mga nauna natin. Kasi pinipilit pa rin ng inyong lingkod na mag-discover pa ng mas mabilis at mas compressed na alternative na programming. So, ganun din ang ina-update din natin dito unti-unti sa ating mga satellite imagery. At ngayon ay meron na rin tayong dinagdagan yung movement at yung na-discover ko rin na yung magiging actual movement ng isang low pressure area o tropical cyclone. So, makikita ninyo dito sa baba. Lalagyan ko na rin din sa tataas, wala pa tayong oras pero magkakaroon na rin yan ng movement speed and direction. Mapapansin ninyo, itong si 91W as of 12:30 na po ng ngayong tanghali. Makita po ang sentro nito so far ay hindi pa nagkaroon ng enhance ng kanyang paglakas ng hangin. Bagamat mataas pa rin ang kanyang atmospheric pressure at 1,009 hectopascals. So, kumikilos ito pa west-northwestward, ayan, base sa kanyang movement coordinates at 15 km/h. So medyo mabilis-bilis po. So halos babalandra na naman ito sa may bandang Guam. At lumalabas sa mga empirical forecast track ay mukhang lilihis na naman ito ng bansa. So kung titingnan natin dito ay halos medyo lilihis na naman daw ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Ayon sa mga
unang empirical forecast track. Ganyan daw ang lalabas na magiging forecast. Kung medyo dadaos-dos siya, maaaring tatamaan dito ang Mariana Islands at medyo lalapit sa may pinakakanto na naman ng ating Philippine Area of Responsibility. So, within 50 hours, maaaring lumapit ito ng Bibibayi na o nasa may vicinity nito ng Guam. At titignan natin kung maaari pang magbago yung direksyon niya. Sa ngayon, napakababa pa ang tsansa nito na maging isang malakas na bagyo at wala pa siyang further intensification na nakikitaan sa ngayon. Pero babantayan natin ito dahil ito ay halos bumabalandra pa kanluran pa rin ang kilos niya. So wala pa tayong masyadong confidence na magiging malakas na bagyo ito sa ngayon dahil nakalipas ng 48-hour period ay nanatiling wala pa rin intensification further at hindi man lang bumababa pa yung pinaka-atmospheric pressure niya. So tingnan natin, dahil nasa dagat pa yan, maaari pang mas lumakas yan sa mga susunod na oras o araw habang nasa karagatan. At kung titingnan natin yung pinaka-floater niya, base dito, si 91W, ay at least may nakikitaan na pinaka-central of low-level convection. Pero napaka-disorganized pa niya, medyo buhaghag pa rin yung pinaka-low level. Ayan o. Kung titingnan natin, ito yung upper low, yan, medyo buhaghag pa. Ito naman yung pinaka-low level. So, nakuha ninyo yung idea, yung cone niya. At kung mapapansin ninyo, medyo yung quadrant position niya, medyo pa southwestward, di ba? Kasi nga po, dito sa pinakahilaga niya, medyo mataas po ang high pressure dyan. Bagamat mga nasa 1014, pababa yung atmospheric pressure ridge, medyo natatangay pa rin siya ng konti. Pero makikita ninyo, tuloy-tuloy pa rin ang pagkilos niya pa west-northwestward. Patungo nga po sa may bandang Guam. So, sa ngayon ay napaka-disorganized pa, hindi pa masyado alof, hindi pa maganda yung alof ng kanyang wrapping circulation. So, hindi pa natin masisiguro ito ay magkakaroon ng intensification pa. Kaya mananatili nating babantayan at obserbahan. Dahil nasa dagat kasi, so mataas pa ang tsansa niya na mas mag-intensify pa sa loob ng 50-hour period o further. So far ay pinost ko dito, mahigit 3,000 pa ang layo nito sa silangan ng Eastern Visayas. So hindi na muna natin bibigay eksakto. Tingnan nyo na lamang sa Facebook page yung latest report ko kanina na more than 3,000 pa. So malayo pa po ito sa border ng ating bansa o maliit pa talaga ang chance sa ngayon na ito'y pumasok ng Philippine Area of Responsibility. At dahil wala pa namang significant na paglakas ng kanyang wind circulation, base dito ay hindi muna natin mabibigyan pa ng pinaka-detalye sa ngayon. Dahil maging dito, wala pang masyadong pinapakita na latest forecast track ang posibleng magiging galaw nito. Pero kung pagbabasin naman natin ang ating automated tropical cyclone ensembles, tingnan natin kung may lilitaw dito. So, wala pa rin itinataas si Japan Meteorological Agency, pero maaring sa susunod na 24 oras o within 24 hours, ayan, ay itataas din yan ni Japan Meteorological Agency as bagong invest. And for the next 24 hours, so makikita natin dito ay magiging tropical depression daw ayon kay Japan Meteorological Agency. Pero mataas yung atmospheric pressure. So lumalabas mahinang bagyo ito kung mangyayari. So lalabas siya, mahinang bagyo siya. So for the next 24 hours po yan. So tingnan natin, dahil lagi namang mauuna si Japan Meteorological Agency na itataas yan ng kanyang kategory. At base rin sa ating automated global ensemble forecast system, wala pang itinataas. So kung wala, pwede nyo i-click dito para makita yung pinaka-track ensembles mula kay WeatherNet. At kung titingnan natin dito, kitang-kita naman po na yung empirical forecast niya kikilos dito pa west-northwestward and then magno-northwestward direction. So makikita natin dito, mukhang halos lilihis lamang o dadapis ng ating Philippine Area of Responsibility. Halos. At dahil malayo pa, maaari pang magbago yan. At posible pa itong mas bumausdos, which is sasayad na naman sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, kagaya ng mga nakaraang bagyong si Ferdy at Igme. So, ganun po ang maaaring posibleng mangyari nito dahil halos iisa ang nagiging kilos nila. So, tingnan natin, obserbahan natin kung magbabago pa dahil expected pa na magkakaroon pa ng mga changes sa kanyang mga empirical ensemble forecast. Kung sisilipin naman natin ang ating tropical cyclone assessment monitoring,
Mula dito ay makikita pong above 60% na po. Gaya ng aking sinabi kahapon, above 50% na po yung pinaka-anomaly niya, yung current tropical cyclone forecast prediction, yan, maging sa susunod na 24 oras. Kaya sigurado itataas na yan ni Japan Meteorological Agency as bagong invest. At siyempre, susunod yan si Pag-asa na i-report na rin yan mula ngayong araw po, ngayong maghapon. I-report na rin yan. Naantay lang nila na itaas yan ni Japan Meteorological Agency bilang invest. Base naman sa ating global spectral model ay ganun din at napaka-insignificant pa yung ipinapakita dito. So medyo buhagag pa at hindi pa masyado pulido ang nakikitaan na sirkulasyon dito. Yung kanyang wind speed and direction based on 921 hectopascals atmospheric pressure. Pero kung magbasa natin yung mean sea level pressure, ayan, kung titingnan natin, napakahilaw din ang ipinapakita. Pero nagkakaroon siya ng medyo shallow circulation embedded. Yan. At 1,010 to 1,008 hectopascal circulation. Ayan, 1,010. According dito. Pero napaka-shallow pa niya talaga. Hindi pa siya talaga bumababa. You know? So, kung i-animate natin, halos hindi. O, hindi pa masyado ramdam. So, napaka-insignificant at napaka-disorganized pa ng ipinapakita nitong C91W. So, wala pa tayong masasabi sa ngayon kung ito ay magiging isang mas malakas na bagyo. Yung wave height ay gaya na ating report kahapon, medyo bawal mo nang pumalaot ang bahagi na yan ng extreme Northern Luzon dahil pa rin sa epekto ng low pressure area malapit dito sa extreme Northern Luzon at sa daloy po ng southwest monsoon o habagat. Maabot po sa 1.25 meters po ang taas, so matik na po, delikado po sa mga malilit nating mga mangingisda na pumalaot ngayon araw hanggang sa susunod na 24 oras pa. Pero sa dalis na sa nalalabi na bansa, okay naman, wala namang magiging problema. Yung paglakas nga lang ng easterly trade wind ang medyo ingatan dahil magdudulot pa rin yan ng kahit papaano gale warning na umaabot ng more than 45 to 50 kilometers an hour. So medyo bugso yan na easterly trade wind. So normal yan dahil nga po maglalaninya tayo. Kaya lumalakas na po yung easterly trade wind. Kitang-kita naman po yun yung direction ng easterly trade wind. No? Kitang-kita po yung direction. Yun lang mga medyo ingatan natin at samantala sa ating computer models na ating ginagamit, makikita po ay ang mataas pa rin na confidence yung development. Ayan. So mataas po. Pinakamababa ay 1,007 hectopascal. So mukhang mahinang tropical depression to kung itataas ito ni JMA. Ganon din dito. Napakahilaw din ang development niya. Ayan. So, starting ngayong araw yan hanggang sa mga susunod na araw na po yan. Kay NavGem naman, so far, wala silang latest na extended forecast. Kay Icon naman, ganun din. Medyo hilaw din ang kanyang development. So, halos mahinang low pressure area ito o tropical depression just in case. So, halos pagkakatugma ang ipinapakita na napakahilaw ng ipinapakitang forecast o itong confidence nitong C91W. So, wala pa tayong nakikitaan sa ngayon na ito ay mas lalakas pa. Samantala, sa Ulitin Dol, so far may mahinang pagyanig na na-detect kaninang 9:15 o 9:14 AM. So, tingnan natin kung ano yan mula sa data feed ni PBox. Mukhang wala. So, kung 9:15 AM, titingnan natin dito kung anong exact oras niya. Bandang 9:15 daw eh. So, kung ano yung magmamatch. So, 9:11. So, lumalabas ito. Sa may hindi eh. Malayo. So, saan galing ito kung may mahinang pagyanig na nadetect? Hindi lumabas sa recordings ni PBox yung mga short period seismicity. Ako. Well, anyway, since hindi naman na-detect, alamin na lang natin kung ano ito. Since masusukat pa rin natin yan yung pinaka-radius range mula sa aking seismometer. So, i-update ko na lang mamaya. At mula sa pinaka-data feed ni PBox, wala din na itala sila na magnitude 4.0 pataas. So, wala tayong idea. So, wala. Mahihinang pagyanig lamang ito, magnitude 3 pababa. At walang naitalang magnitude 4.0 pataas. So, titingnan natin kung ilang ang total earthquakes na natin ngayong araw base sa ating historical earthquakes. Despite na hindi nadadagdagan ng magnitude 4 plus. Ngayong araw, tingnan natin. For the month of September 2024. Yan.
So, naka-total of 731. Total earthquakes na po tayo. 694 dito is magnitude 2.0. 32 naman sa magnitude 4.0. At nanatiling 5 ang ating na-record na 5.0 earthquake intensity. So, makikita po na hindi naman nadagdagan ng magnitude 5.0 natin. At medyo kokonti pa rin ang natatagdagan sa magnitude 4.0 since kahapon. So, total of 730, mas mababa pa rin ito kumpara last month of August. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Linggo, September 22, 2024. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Linggo, September 22, 2024. Huwag po kalimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa pabang detalye na gusto nyo malaman, hindi natin isamang intanghali since specific lamang na makakaranas tayo puro gloomy overcast at mga ilang mahihinang pag-ulan. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman ang pinaka-real-time at dynamic events mula sa weather station sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang hapon po sa ating lahat.